I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Naku po, talagang matindi ito mga bes ha. Alam naman po natin ito si Kerwin Espinosa mga kababayan muntik na, no? Gusto siyang itumba pero nakaligtas ito. Ngayon, ang nangyari mga bes, ang sangkot pa, masaklap. Naka-men in uniform. Ito po ang masaklap. Pero ang sinabi dito mga kababayan, nakakapagtataka kasi yung men in uniform na nasangkot, taga-Ormoc. Bakit? Taga-Ormoc mga kababayan, ang mga men in uniform, mga pulis ba? Kasi naaresto yung 7. Napag-alaman pala, mga pulis na taga-Ormoc. Ngayon, linawin natin mga bes, ang sabi ni Kerwin, naway ito ay imbestigahin ni Congressman Richard Gomez kung bakit daw ang mga pulis niya ay nakarating doon, no? Wala po siyang pagbibintang. Sinabi niya lang kay Mayor Lucy Torres na imbestigahin itong mga pulis na ito bakit nandoon sila, no? So dahil dito mga kababayan, nagpasalamat din siya kasi naligtas mga bes, butas yung balikat niya, yung braso baga. So dahil dyan, mga kababayan, umalma si Guma. Pero bago yan, basahin natin, bago natin basahin yung sinabi ni Guma, ito po yung sinabi po ni Kerwin Espinosa. Pero ang matindi dito guys magtitestigo siya sa ICC. Nako po, talaga naman. Ito, pakinggan nyo. Nabuti nang lumabas ng ospital ang binaril na mayoralty candidate ng Albuera Leyte na si Kerwin Espinosa. Para nakain yata ako. Oo, nakain niya. Sa kuha ng CCTV ng barangay Tinagaan sa Albuera Leyte kahapon, kita nang biglang magkagulo sa gitna ng kampanya ng partido ni mayoralty candidate Kerwin Espinosa. Pero kasing bumaril kay Espinosa, maya-maya makitang inilayo na si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Mabilis silang dinala sa ospital sa Ormoc City. Pero wala pang 24 oras, wala nang mabaril si Espinosa. Naabutan naming lumabas ang ospital para umuwi sa kanyang bayan sa Albuera. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad dahil ayon sa PNP, 7 pulis Ormoc ang person of interest sa pagbaril. Dahil sa rason ng seguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Ayon sa PNP, itinuturing na persons of interest ang 7 pulis na nasa kustodiya na ng pulisya. Kinumpiska rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So, ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Sa press conference ngayong hapon ay pinakita ni Espinosa ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Bukod kay Espinosa at kanyang kapatid, isang minor de edad din ang nasugatan sa pamamaril. Sabi ni Espinosa, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis Ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay
sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City, kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera. Lalong-lalo ka na, Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mag-asawang Gomez. Matatanda ang naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drugs Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Sa kanyang press conference, sinagot ni Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? Yes, Pia, tinanong din si Espinosa kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay nga sa kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sabi niya, dahil nga sa nangyaring pamamaril sa kanya at naalala pa rin daw niya yung pagpaslang sa kanyang ama doon sa loob ng kulungan, ngayon daw ay mas handa na siyang tumistigo sa ICC. Naaawa naman daw siya sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte dahil nga daw sa edad nito, pero kinakailangan pa rin daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo sa kanya. Panawagan ninyo, still ongoing pa naman yung investigation. Ano yung panawagan niyo sa kapulisan sa investigation na ginagawa? Sana walang mangyaring whitewash kasi malaki ang aming tiwala, lalo na ngayon sa presidente natin na si Bongbong Marcos, na lahat ng mga insidente dinadaan sa due process. Yun lang po. Sir, gabi we've learned na pumunta dito yung regional director ng PNP at yung PNP provincial director din ng Leyte. Nagkausap po ba kayo kagabi? Hindi kami nakausap at hindi rin sila pumunta doon sa ospital para mag-interrogate tungkol sa pangyayari. Mas sinecure nila ang mga person of interest. At dito nangyari sa Albuera, nagtaka ako bakit dinala pa nila sa malayong sa region. Meron naman tayong police station dito. Ibig sabihin nun, sir, yung mga pulis na nakuha doon sa area, dinala nila sa region. So, sa pagkakaalam natin, jurisdiction ng Albuera. Dapat, kung ako, sa pagkakaalam ko, siguro, dadalhin sa police station ng Albuera. Kaya, sa ngayon pa lang, hindi mawala sa isip ko na may whitewash naman itong mangyayari sa mga pulis na ito. Dapat eresyapo ng mga yan. Mga person of interest. Anong panawagan niyo sa Pangulo sa pangampanya na yan? Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na to at ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Lalo na kay Speaker of the House, Martin Romualdez, na inasahan namin, sir, na patas ang iyong pang-gobyerno. Sana walang whitewash na mangyari. So yun mga kababayan, narinig niyo yung sinabi niya. Ako naman, sana mabigyan din naman siyang proteksyon. At delikado ang buhay nito, talagang pinag-iinitan siya mga kababayan. Lalo't alam po natin nagtestigo ito sa Quadcom, no? So ayon po nga doon sa balita ng GMA ay ito po ay titistigo sa ICC.
So, sana ito si Kerwin medyo magdistansya muna sa kampanya niya. Dapat kung ako sa kanya mag-withdraw na lang kaysa tatakbo. Alam nyo, ang lahat ng tao sa mundo, pwede naman magbago yan. If ever naman nagkasala sila sa batas. Siyempre, pagdusahan nila. Dapat, kumbaga, sentensyahin sila. Pero dahil ito naman mga bes, sabi nga nila dating drug lord, well, ang alam ko lang kasi dito, sa mga napanood ko, ginagamit lang kasi ito ng mga, I think, mga sindikato, hindi natin alam. So, mainit talaga sa kanya. Dapat, ayan, baka mamaya, hindi talaga siya tatantanan, no? So, I hope mabigyan ng kaukulang atensyon yung yung kaso niya, na sana kung sino man naman nasa likuran, managot. Dahil alam po natin, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., due process po yan. Walang whitewash, no? Ay, swerte niya. Kung nagkataon sa panahon ni Canoriana, wala na. Tudas na yan Pero dahil sa Pangulong Marcos Jr., iba ang kanyang pamumuno. Lahat ng kaso sa Pilipinas, idadaan sa due process yan. So, sa ibang mga kapulisan natin, sana po, huwag kayo magpagamit sa ibang politician or sino man. Alagaan nyo yung mga uniform nyo, yung mga tsapa nyo. Iba na ngayon. Marcos administration na ngayon. Huwag nyo nang, kumbaga, mamanahin pa kung ano man yung mga dating pinuno. Huwag ganun. Huwag nyo sirain ang imahe ng PNP. Sayang. So, dahil dito, linawin din naman natin guys. Sabi ko nga kanina, wala po siyang pagbibintang kay Gomez at saka kay Lucy. Ang sabi niya lamang is, bakit napunta doon yung mga pulis ng Ormoc na sana maimbestigahan. Wala po siyang sinabi na sila ang nasa likuran, no? Wala po. Taliwas doon sa mga bintang ng mga dilis. Nalooka ako talaga sa mga dilis. So, pakinggan nyo kasi mabuti yung mga sinasabi. Wala naman pagbibintang, no? So, ayan, nanawagan sa Pangulo na sana matigil itong mga ganitong klaseng mga gawain. So, dahil dyan guys, ito po yung sinabi ni Goma. Ang Ormoc City Police Director, si Police Colonel Ray Dante Edonila Ariza nitong Huwebes. Nananatili rin siyang person of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Kabilang si Ariza sa 7 pulis na idinawit ni Espinosa sa pananambang. Nakatitiyak umano si Espinosa na may politiko rin umanong nasa likod sa pamamaril sa kanya. Iniugnay ang insidente sa umano ay pagsuporta ni Espinosa kay dating Court of Appeals Associate Justice Vicente Ching Veloso III na kalaban ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa darating na halalan. Ayon kay Gomez, may sarili silang investigasyon. Hindi rin umano dapat paniwalaan ang tulad ni Espinosa na walang kredibilidad.